Dapat may kasagutan yan. Payment, kahit man hindi mo pa nagagamit yung sasakyan, forfeited na siya. Opo. Yung sasakyan, hindi mo na ilabas, tama? Hindi po. Kahit kailan, hindi mo na ilabas, Hindi po. tama? Okay. Road fish po po. Meron kayong picture ata, sir, na may hawak-hawak po kayong susi. Ayan, no? O yan po. Kung nakalagay na po dyan, galit din eh. Pinost niya sa social media, tapos kung hindi ako nagkakamali, ang dami din nagko-comment na paulit-ulit din daw ibinibenta to. Oo, yun ang mga comment ng ano. Hello mga stories! Welcome back sa isa na namang video reaction sa another buhay bulwak AC Garage dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Mikey ngayon magre-react tayo ng video reaction, no? Ito, no? Well, mga stories, no? Talagang ito yung may panibagong mabigat na development itong si Boy AC Garage issue na to. Well, mga stories, so ito na, panoorin natin, nabitag na siya. Imbes na yung natulpo, nabitag. Pero yung bitag yan, very effective yan, okay? So, pero, sige, panoorin natin, no? So, ito na siya. Okay, so, hindi yan yung ito. Yes! Handa na ba kayo Okay, ingat ko muna kasi baka makatulog tayo. Sige, ito na. Opo. Yung 50, agad ang may tutulong lang daw niya sa akin, mabigyan ako ng 20 sa pambansang sumbukan? Okay, so mga stories, no, sa segment ito ng bitag, no, may isang complainant na humarap at malinaw na sinabi niya, nag-down siya, no, ng 60,000 pesos noong May 31. So, okay, na napag-usapan, na may usapan daw na babalik siya ng June 15 para bayaran yung kulang na 150k. Okay, pero dahil nagka-problema siya sa trabaho, hindi niya raw natuloy yung full payment. Nung kinausap niya yung seller, hindi sabi raw sa kanya na forfeited na yung 60k. No, at ito yung importante mga stories, no. As a complainant, hindi niya nilabas ang sasakyan. Ni-road test niya, oo, hindi niya naiwi. Hindi niya nagamit yung tunay na sense ng paggamit ng, di ba, paggamit bilang owner. Nandun pa rin yung seller yung unit, okay, hindi niya nalalabas, okay. Pagkatapos, pinakita yung programa sa isang pirmahan papel, no, ang nakalagay, base sa pinakitang document, at is where it, as is where is, tinanggap yung current condition at hindi hinahold liable ang Boy AC Garage at issue repairs or repairs needed after transaction, diba? Yun, ito naman yung critical na binasang bahagi yung programa, walang malinaw na nakalagay na tungkol sa forfeiture na 6,000 daw pesos. Yan yung unang malaking butas sa narrative. Pero tuloy natin. Bitang Got Desk. Alright, so ngayon, unang-una, bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na actually itong na-representa natin ngayon na umunay nagpenta sa kanya ng sakyan, sa lahat ng mga kalaman ng mga tao, nagkaroon na siya ng mga previous issues at marami mga issues pang iba pa na kumakalat ngayon sa social media. Noong unang sikat na sikat, kesyo magaling, ganito ganyan, but ngayon, unti-unti nang dumadami ang mga problema niya. Itong nababanggit na Boy AC Garage. So kasama natin ngayon itong mismong complainant na bumili ng sasakyan dito kay AC Garage o sabi ng ating itong mga staff dito na si Boy Bulwak daw. So magandang Boy Bulwak daw, lang po sa inyo, sir. Bumili kayo ng sasakyan dito sa Boy AC Garage na ito. Opo, sir. Itong Boy AC Garage, paano mo sir na sagpuan na talagang dapat bumili ka dito? Nakita ko po sa live niya po tayo, TV. Nagtiwala ka dahil sa dami ng followers niya? Opo, dahil sa Yan yung problema Porket na maraming followers, let's say 3 million, 4 million, 5 million, trusted na. Well, wag kayong mga stories wag kayong magbabase sa mga kahit anong sa dami ng mga followers yan. Ang dapat tingnan nyo yung mga reviews doon. Okay? Huwag kayong magbase sa mga followers. Okay? Sa mga reviews, for example, yung mga, titingnan nyo sa mga reviews kung not recommended or recommended, yun talaga ang, honest doon. Doon talaga ang mga legit na mga reviews doon. Okay?
even hindi lang sa mga Facebook kahit sa mga Shopee, sa mga Lazada, di ba? Na alam mo yun, yung even sa mga e-commerce o yung mga pagdating sa mga any pages din, kailangan tingnan mo muna yung mga reviews. Okay? Kung mataas ba, mababa ba, ganito, ganyan. Para, this is where the makikita mo as a, magiging transparent di ba? Kapag yung mga bitaw ng bunganga niya, magaling siya magbenta. Yan ang hirap dyan pag, yan ang mahirap dyan pag magaling siya sa mga salita, yung mga bulahan, ganito, ganyan. This is why he sells stocks, okay? Lahat ang yung hindi lahat ng yung mga ganyang unit affordable. Porket na mura okay na. Well, mag-isip muna kayo. Mura pa din. napapamura naman. Okay. So ngayon, sir, doon sa sasakyan na inyong binili, na-close nyo. Tama po ba? Yung sasakyan. Nag-down po ako ng 60k, sir. Tapos, nag-usap kami na June 15, ibibigay ko sa kanya yung pagkakulang ng Okay. 50. Okay. Yun lang din, nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Kaya yung 150 na makatuwatan. So, hindi mo na kaya, sir, bayaran yung sasakyan na binabanggit na binili nyo nung una through down payment. Tama ko ba? Okay. Dahil dun sa inyong hindi inaasahan. Pagkatapos, kinausap nyo ba itong Boy AC Garage na ito regarding sa issue na, sir, nagkaroon po ako ng problema, pasensya na po at magbaback out ako sa transaction. Sana mo. More test ka pa. Anong naging sagot niya? Ang sabi niya, forfeited daw yung pera ko. Ang forfeited sa Walang kasulatan ng forfeited na yan. Kung pera niya yan, pera niya yan. Tapos hindi ilalabas. Ay, wag nga lang ganun. Pagnanakaw na yan. Dapat may kasulatan yan. Payment, kahit man hindi mo pa nagagamit yung sasakyan, forfeited na siya. Opo. Yung sasakyan, hindi mo na ilabas, tama? Hindi po. Kahit kailan, hindi mo na ilabas, Hindi po. tama? Okay. Roadfish po. Meron kayong picture ata, sir, na may hawak-hawak po yung susi. Ayan, no? Yan po. Nakalagay na po dyan, guide din eh. Pinost niya sa social media, tapos kung hindi ako nagkakamali, ang dami din nagko-comment na paulit-ulit din daw, ibinibenta to. Yun ang mga comment lang gano'n. So, yung pag-uusap niyo ba, sir, regarding doon, nagpirmahan ba kayo ng kontrata? Meron po. Ano nakasaad doon sa kontrata? Ang nakalagay ng tulong Okay, okay lang, sir. Meron ba tayong copy? Pwede ba natin i-flash itong kontrata na binabanggit ni sir? So, yan lang yung kontrata? Yan. Okay, so ito yung kontrata, napaka-cheap. My goodness. Napaka-cheap. Di naman acknowledgement letter, tapos yung sinulat niya, sulat kamay. Ayan, sente dito, May 31, diba? Tapos nalagay, reservation fee, 60k, balance to follow, 150. Oh my goodness. Tapos, sulat kamay, parang, naman lang yung parang computerized. Oh my goodness. Pero sige. Ito, nakalagay dito, I fully understand the agreed in this case purchase on as is where it is basis. Wait lang. And I have respected the unit, accept that currently I will not hold but liable on any issues the person repairs need after the transaction. Acceptance yun, hindi kontrata. Ang kontrata kasi, meron tayong parang, yung kailangan merong pinirmahan kasunduan. Acknowledgement letter yan eh. And agree that the vehicle is purchased as is where it is basis. I have inspected the unit and accept its current condition. I will not hold Ito yung, Boy AC Garage liable. ito yung yung mga sample ng mga kontrata sa the vehicle in the Philippines. Yung agreement, mga contract of sale. Yan yung mga ganito, yung contract of sale na yan. Yung contract of sale na dito. Ito yung, this is, yan yung ito, yung mga ganyang agreement. Okay? Pag ganyan kasi, walang visa yan. Okay, sinasabi ko sa inyo. Yung contract of sale, ito yun. Okay? Ito yung sample. Yung yung pagdating sa mga kontrata. Legal yan. Okay? Yan yung agreed on sale. Merong kailangan kasi yan, para contract of, para contract of sale, ganito, ganyan. Na, ito yung nakapangalan sa akin, ganito, ganyan. Diba? Yan. Checks or repairs needed. Talagang parang kumonsulta ata siya ng abogado din. Issues, defects, or repairs needed after transaction. Pero, walang nakalagay na forfeited na ang kanyang down payment.
So, medyo mukhang Medyo ano yan, tawag dyan, ano yung pagnanakog na yan eh. problema tayo dyan, sir, na kaya ka lumapit sa amin para sana masolbahan mo tayo ng problema. Tabo ka? Opo, sir. So, bago tayo mag-tawag dito sa ating mga RPs, no, para sa kalaman ng mga tao, tumawag po kami at sinubukan namin tawagan itong umaring number nitong Boy Easy Garage na ito. Pero it just so happens na hindi siya sumasagot sa kahit anong mga tawag or text namin. Nagitin sa video, yan ang actual na pagtatawag namin. Kahit ano, wala. Tapos parang may sinasabi pa atang text na kung ano man yun. Pero wala man lang kahit anong nangyari doon sa ano. Hindi man din nakausap. So, with that said, no, let's go ahead and talk dito sa ating City Legal Officer ng Gen 3 Cavite sa nakakasakop sa lugar kung saan siya nagbebenta ng kanyang mga sasakyan. Si Attorney Fernando Guinyeg Gra for the Port, City Legal Officer ng Gen 3 Cavite. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Fernando. Ako po, sir. Yeah. Attorney Fernando, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon. Sir, ano pong masasagot ng ating tanggapan dito sa Gen 3 Cavite na kung saan itong kumakalat na ngayon? Wait lang, ilipat ko lang sa isa para ano. Kasi ko lang. Ilipat ko lang one. Na ngayon, itong Boy AC Garage na ang dami-dami siyang damakmak ang problema. Pati ito dito sa aming complainant na nagbigay ng down payment pero aminado naman siya na hindi niya mapupulfill yung transaction at sinabi niya dun sa tao kaya gusto niya na lang sana mabawi ang down payment. But, ang sabi, hindi, forfeited na yung down payment mo. Parang medyo naasiwa ako dun sir sa sinasabi niya na parang forfeited na. Eh, naamin naman niya, hindi lang niya na-ibigay yung sasakyan, hindi naman niya nagalit yung sasakyan, nandun lang naman sa kanya, full payment ang release. So, marami na sir na nababahala dito sa pag-o-opera ng business or pag-operate ng ganitong klase ng negosyo. Itong Boy Easy Garage na nagpapasigat sa social media. Kami ng inspection sa aming modelo at napagalaman po namin na wala po silang business permit. Ngayon lang, yan na nga sinasabi ko eh. Wala silang business permit. Illegal. Wala, illegal pa naman yung ano, illegal selling. Patay ka. Easy Garage ang sa Maynila at closure order. Naku, Ako. By last month at napagalaman namin last week, tuloy pa rin ang operation ng Easy Garage. Okay. So ang ginawa po nga pang ng LTO ay binigyan po sila ng show cause order. Tingnan po namin sa Easy Garage ng 5 araw para magpaliwanag. Yeah. Bakit siya? More cash? Ano? More bash, more cash ka. More bash, more cash. Yan ang sinabi mo. Unggoy. Hindi dapat kasuhan sa paglabag ng mga binasa. yes. So, kinabukasan naman, so nag-reply naman sa Easy Garage. So, ngayon, titingnan namin kung sapat ba yung explanation niya para hindi siya kasuhan. Anong klaseng explanation sir ang sinabi o wala pa? Ang explanation niya, sabi, wala naman siyang physical store na bakit siya kukuha ng business permit. Eh, nang malinaw mo na siya po ay nagnegosyo. Wala siyang physical store. Actually, sir, di ba, pati mga online selling o mga online na nagbebenta ay kumukuha din po ng permit sa iyo, di ba? Yes, so, Kahit sabihin natin hindi siya physical store, kahit sabihin natin online store, kailangan din ng permit yan eh. DTI, ganito, ganyan. Diba? Kahit sabihin natin yan na online store, kailangan pa rin ng permit. Ano ba? pero regarding po sa mga nagreklamo, maaari naman po namin silang tulungan. Pwede po silang pumunta sa aming tanggapan para... Oo, sir, kasi ang ethical business practice yung pinag-uusapan dito, hindi naman siya kumuha ng permit sa lokal. Hindi naman niya nirespeto yung lokal. Balita ko, sir, may 2 location daw siyang papunta, pinanilipatan pa, iba-iba. Panginakabong. Bali yung unang hindi ka naman po order, lumipat na pala. Oh. Natuto namin sa bago niyang location, kaya doon kami sila pinigyan ng show order. Kung ako, sir, ang tatanungin ninyo, dapat naka-blacklist na yan dyan. Persona ng grata. Paglabag at walang pagbibigay importansya nating lokal na parang ganyan na suspect niya na parang, kasi ganito. Parang hindi man lang niya alam kung ano yung batas. Tapos sinasabi niya, nagmamarunong, dudulong-dulungan na siya. Parang, Mamaro, gano'n, no? Naalala ko yung sa, yung veteranong mekaniko, sabi ng mamaro, gago. parang sa mga pagbibenta ng sasakyan, na kunwari, mekaniko daw sa puno. So, sir, ano pong magagawa natin? Kung posible ba, itong si Boy Bulmak daw na tinatawag, na pa-close na talaga, ma-blacklist na. Tuloy namin papasara yung sinasabi ng Easy Garage. Okay. Para naman wala na itong mga Lugar ng Gen 3. Tawag ba? Hotel po ng Gentry ako. Alright. Okay.
So, siguro sir, ano po ba pala yung pangalan nitong Boy AC Garage? Kung anong totoong pangalan niya? Ang pangalan po niya ay Alvin, Tegundo po yata. Algin Del Mundo. Opo. Yan ang owner ng AC Garage na ginagawa. Okay po yata, yung first name na. Okay. Namin po, pero yun po yung pagkakatanda ko. Okay, so kayo sir, aside dito sa amin, samot-saring at napakadami ng inyong mga reklamo na nakuha, tama ba? Yes po, yes po. Okay. So, with that said, sir, kami naman nagpapasalamat sa gagawin yung action also as well. Sana maka-assist kayo. Kasi, again, tumanggap siya ng pera, hindi man lang niya ibabalik dahil keso forfeited na daw. Pero ito naman si sir, sabi niya, yung sasakyan naman mismo, hindi naman niya nailabas. Nagkaroon siya ng problema. Kaya niya naging transparent at sinabi niya. So, siguro sir, with that said, sa akin sir na makikipagtulungan kami, imbestigahan namin at kakusapin din namin si Sir Ben regarding dito. So, Attorney Fernando, maraming salamat po dyan. Maraming salamat po. Alright. Thank you po. So, with that said, usapin na din natin itong HPG kasi kung patuloy itong nagbebenta ng mga sasakyan, hindi naman natin sigurado kung HPG verified or talagang may alam HPG regarding sa mga pagbebenta na yung sasakyan. Yan ang titignan natin ngayon. Kung sabi natin sa Police Hotel Colonel Citadel Gaurian, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Carl, at sa lahat po ng inyong magandang umaga po. Alright. Police Hotel Colonel, gusto kong ilapit kung may reklamo kasi pati yung local, may nakapon-lapon na siya, pinasaperan sa kung saan-saan mo siya lumilipat. So, Yun nga yung para problema eh. Di ba nalilipat yun eh. Hindi ko alam yung dati niya, Batangas ba? Tapos lumipat siya sa Gentry. Tapos lilipat na naman sa ibang lugar. Yun yung yung hirap dyan eh, no? Parang, nag-closure na nga yung isa, yung sa Batangas ata yun. Tapos pakorek na lang ako sa comment section na para Tapos lumipat Gentry. Tapos lumipat na sa ibang lugar. Wala, yan eh, mabibiktima pa rin yan eh. Dapat yan, dapat black, not just a blacklist, no. Dapat yan, parang persona ng gratan. Kumbaga, diba? O kaya, merong kaukulang parusa para dyan, diba? kung magagawa ng ating HPG dito kasi baka mamaya mga hindi maayos ang papeles, may mga hindi HPG verified na sasakyan dyan, may mga hackers o mga anuman. Ano po magagawa natin, ma'am? Yes po, actually po, na-forward ko na po itong case po research sa ating Special Operations Division Okay. at pupuntahan po ng ating Highway Patrol Team dyan sa Cavite. Ito pong sinasabi ko Alright. na nagbibenta. So para ma-verify din po ang question at makita po natin at kung ano po yung pwede po natin maitulong po sa ating pong complainant. At siguro po, makuha namin yung number ni Sir para ma-endorse ko po sa investigation din po namin. Para po, matulong po si Sir at baka po mayroon pa baka mayroon pa po mga nagbibitima rito Yes. para po once and for all matigil na po itong kanilang operation. At pinapacheck na rin po natin baka po may mga dati pa po mga reklamo regarding po dito sa AC garage na ito mga binenta po ng mga second hand na mga sasakyan. So check na po natin sir at pupunta po natin Highway Patrol Team yung lugar po. Sige ma'am, siguro ma'am, ganda din kung sasama din kami para ma-check din yung mismo lugar kasama ng inyong team, Yes po sir. Alright. Siguro ma'am, last final question ko siguro. Regarding dito ma'am sa mga parang bayad ng down payments, tapos ginagawang forfeited, pagdating sa mga second hand na sasakyan, yung nandun naman sir na hindi na push yung transaction anymore due to unforeseen causes. So, tama ba din ma'am sa tingin ninyo base sa experience sa HPG? Para sa amin po, sir, mali po ito, no? Una po, wala po yun po sa contract at hindi po pwede na kung kayo nabayaran yung full payment ay basta na lang pong i-forfeit. So, hindi po pwede yung ganyan ito. So, may karapatan po ang ating pong complainant na ilulog po ito sa authorities. At makikita naman po natin dun sa contract na wala naman po nakasulat na ganun. Yes. Na parang fair naman po ito. Na Yes. ganun po yung maging usapan po nila. Okay. So with that said ma'am, maraming salamat po sa inyo. Asahan po namin yung maging action ninyo sa HPG. Yes po. Thank you po. Thank you, sir. Alright. So siguro huling mensahe ka na din sa mga AC Garage, Angel del Mundo. Umabot na rin sa pambansang sumbungan, bitag. And once again, hindi kami titigil. Tatrabahuin namin itong si Angel del Mundo. Pero bibigyan ka namin ng pagkakataon. Kung gusto mo magsalita, gusto mo lumutang, gusto mo makipag-usap sa amin, wala nang problema. Basta makipag-usap ka na ng maayos. So sa amin, sinubukan namin makipag-reach out, pero hindi makakontak yung telepono. So with that said, mas maganda sana lumutang kang Angel del Mundo at marami ng mga patong-patong na reklamo namin sa iyo. With that said, sir, maraming salamat po sa paglapit dito sa amin. Adyo na tayo. So, mga stories, no, ito nga talaga, mga stories, no, kapag ang usapan umabot sa, yung complaint na umarap sa TV, single legal officer, closure order, show cause order, HPG verification, no, hindi na ito simpleng bardago na sa comment section, ibang level na yan, okay? So, ngayon mga stories, let's break aking opinion ko dito at mga analysis ko dito. Okay? Ito na. Okay, so ito na Una-una, kung wala sa papel yung forfeiture,
Hindi mo pwedeng inventory na lang pagkatapos. Kasi ito yung pinaka-basic na logic dito. Kung ang down payment ay non-refundable, profitable, under certain conditions, no, dapat malinaw yan sa kasunduan. Hindi yung pagkatapos na nagka-problema ang buyer, saka mo sasabihin na forfeited na. Hindi pwedeng surprise rule yun, ha? At saka hindi pwedeng house rules na lalabas lang kapag pabor sa seller. Okay? So, at huwag nating paikutin ang usapan na iba ng as is where is forfeited ang reservation / down payment. Okay? Ang as is where is na yan ay tungkol sa kondisyon ng item o unit. Ibig sabihin, binibili mo ang unit sa current condition nito. Okay? Pero yung issue nito hindi lang condition ng unit eh. Ang issue dito kasi yung mga pera na 60,000 na hawak na seller, kahit hindi natuloy yung release at wala namang ipinakita malinaw na forfeiture clause sa segment dito. Kung kung may hiwalay ang kasulatan, ibang usapan na yun, okay? Pero base sa pinakitang papel sa programa niya, wala raw ground ang forfeiture. Kaya kung ikaw ay ordinaryong viewer, natural lang napapaisip ka, saan inuhugot ang forfeited? Diba? Pangalawa, ito yung hindi sapat yung linyang nag-down ka tapos na. Okay? Maraming seller ang komportable sa ganyang mindset. Okay? Pag may naabot ng pera, parang automatic kanila na agad. Hindi ganyan kasimple, okay? Sa matinong transaction, may malinaw dapat na reservation terms, earnest money terms, di ba? May mga refund minsan refund o non-refund conditions. May deadline, ganito, tapos mayroong consequences kapag hindi natuloy. Okay? Hindi pwedeng verbal lang, na tapos kapag nagka-problema, seller ang may kapangyarihan mag-interpret. Delikado yan, ha? Delikado yan. Lalo na sa mga buyer na hindi sanay sa legal terms o pirmahan. Pangatlo, ay ito ang mas mabigat dito. Hindi lang pera dito. Reputasyon at compliance na rin. Okay? Noon, pwede mo na sabihin social media issue lang to. Okay? Pero ngayon, ayon sa programa na panood natin, may regulatory angle na. Kung totoo yung sinasabi na city legal officer na walang business permit at nabigyan na ng closure order, tapos tuloy pa rin ng operation, malaking usapan yan. Okay? Hindi na lang yan simpleng basher lang yan o mind your own business, ganito ganyan. Kasi kapag negosyo ka, kailangan may obligation ka sa mga permits, local compliance, consumer handling, at transparency. Kahit online, seller ka pa. Okay? Hindi pa kasi pwede yung lakas mo sa content pero sablay ka sa dokumento ng proseso. Okay? Kahit sabihin natin, na online, parang online seller ka o something, di ba? Pangapat, kaya pala delikado ang sobrang lakas ng pera pero mahina sa papel. Ito ang problema kapag sobrang galing sa sales talk, sobrang galing mo sa sales talk pero kulang sa sistema. Okay, madaling magsabi na napakadali natin kausap, test drive muna, good driving condition, transparent tayo, ganun. Pero sa dulo ang tanong ay, may maayos ba ang kontrata? May malinaw na ang patakaran? May maayos bang refund o kaya reservation process? Diba? May permit ba? Mayroong compliance ba? At saka may after sales ba? Ganyan. Kasi doon sinusukat yung negosyo. Okay? Hindi sa dami ng viewers kasi na hindi sa dami ng viewers o sa mga followers ganyan. Hindi sa husay ng dila, hindi sa dami ng reels or contents or something. Diba? Panglima, hindi porket nakakaproblema sa buyer, automatic seller na ang tama. Okay? Naging fair tayo dito. Don't get me wrong, magiging fair kasi tayo. Okay? Naintindihan ko ang mga side ng mga agreement, kayong deadline ng payment schedule. Okay? Naintindihan ko na pwedeng i-hold ang unit para sa buyer at pwede rin may abala rin sa seller. Totoo yun. Okay? Pero yung punto din kasi dito, kung gusto mo i-keep yung 60K dahil hindi tumuloy ang buyer, dapat may legal at documented basis ka. Okay?
hindi enough ang kasi yun ang usapan natin. Hindi ganun. Kung wala namang malinaw sa pinakitang papel, no? At lalo nang hindi enough kung ang complainant ay nagsasabing transparent naman siyang nakipag-usap na hindi na niya kaya ituloy. Ang matinong negosyo ay marunong tumingin sa dalawang bagay. Okay? Protection sa seller at saka katarungan sa buyer. Okay? Hindi laging all or nothing, no? Pwede na naman may reasonable deduction kung may documented, okay? Processing or reservation damages, okay? Pero yung full forfeiture agad, yung walang malinaw na clause, doon magkakaroon ng problema dito, okay? Panganin yung as is where is na yan, yung sobrang inaabuso ng karamihan sa ibang seller, di ba? Well, prangkahan tayo dito, okay? May ibang seller na ginagamit ang as is where is, kineme, di ba? Na parang magic spell, di ba? Akala nila, kapag pinirmahan ng buyer yan, wala na silang obligasyon sa mundo. Mali yun, okay? Hindi pwedeng gawing panangga ang as is where is na yan sa lahat ng sitwasyon. Katulad ng hidden defects, misrepresentation, incomplete disclosure, at saka kahit sa usapang pera, hiwalay naman sa actual release, di ba? Ang as is where is na yan ay sagot sa lahat na yun. Okay? Pampito, yung bitag na to, hindi to chismis ha. Ito ang gusto kong idiin dito. Kaya umabot ka sa bitag, sa city legal officer, at saka HPG, hindi mo pwedeng sabihin wala lang yan, paninira lang yan, ganito, ganyan, di ba? May complainant ang marag dyan. May papel ng pinakita, may local government officer na nagsasalita on record, at may HPG na nagsasabi, chinecheck nila ang lugar. So, hindi ito final judgment, okay? O, pwede rin ito chismis lang, pero may smoke, okay? Ibig sabihin, may dahilan kung bakit may usok, okay? Pangwalo, ito advice ko para sa mga buyers dito, no? Ito ang pinaka-importanteng practical takeaway ko dito. Masters, kung bibili kayo ng second hand na sasakyan, okay? Unang, number 1, yung wag mag-down ng walang malino ng kasulatan. Number 2, basahin mo yung bawat linya, wag pirma agad. Number 3, hanapin yung mga nakasulat bang refund, forfeiture, reservation, at release conditions. Okay? Number 4, huwag umasa sa salita lang. Okay? Number 5, screen record, mag-save ng chat, humingi ng resibo. Number 6, i-verify ang business permit kung may showroom o physical operation. Number 7, magdala ng mekaniko. Diba? Yan yung sinasabi ko karamihan, diba? Sa lahat ng mga videos ko nun. Number 5, magdala ng scanner kung kaya. Yung scanner, yung naalala mo yun, yung scanner. Number 9, i-check yung ORCR engine number at saka chassis number. And lastly, number 10, kapag ang seller sobrang galing magsalita pero malamang documentation, matras ka nila. Okay? Tandaan nyo ito, ang pinakamahal na sasakyan na hindi yung matasong presyo. Ang pinakamahal na sasakyan ay yung mura nga sa simula pero lulubog ka naman sa problema pagkatapos. Okay? So, ito yung pang siya, advice ko sa mga sellers, Kung seller ka at nanonood ka ngayon, especially ikaw, boy, simple lang to. Simple lang. Yung gusto mong protektahan ang negosyo mo, ayusin mo ang permits, ayusin mo ang kontrata, ayusin mo ang reservation policy, ayusin mo yung refund o non-refund clause, ayusin mo yung customer handling, at saka yung sagutin mo yung mga concern na maayos. Di mo nga sinasagot yung tumatawag sa iyo Hindi mo pwedeng puro content pero sa pag-usapang papel, samlay. Hindi pwedeng puro badri kausap. Pero kapag nag-abarya na, biglang one side na ng intervention. Tapos sasabihin mo, more bash, more cash. Huwag mo sasabihin ng ganyan yung more bash, more cash. Huwag kami. Okay? Basta ito yung ito yung take ko dito, Ang issue dito ay hindi lang 6,000 pesos. Ang issue dito kung paano pinapatakbo ng isang negosyo kapag may problema na sa transaction. Kung totoo yung complainant na yun, mali ang full forfeiture kung wala naman malino na nakasulat na ganoon. Okay? Kung totoo yung sinasabi ng programa tungkol sa permit at closure order, mas malaki ang problema dahil hindi na lang customer issue dito.
compliance issue na rin yun. Okay? At ito yung pinakamugbod dito, no? Kapag ang negosyo mo, kapag ang negosyo ay nakasalalay lang sa sales to, pero mahina sa proseso, isang araw sasabog na sasabog, yan. Okay? Hindi sapat yung live sellings, hindi sapat yung followers, hindi sapat yung magaling ako, magaling ako magbenta, ganito. Hindi sapat yung yung as is well is kineme. Okay? So doon na araw ay maliligtas tayo ito ay maayos ang dokumento, maayos ang permit, maayos ang customer service, at saka maayos ang integridad. Kasi mga stores, in the end of the day, at para sa mga buyer, huwag kayo magpabadala sa husay ng mga ang pinakadelikadong seller ay yung magaling magsalita pero malamo kausap ng pagpera mo ang usapang ito. Okay? So mga stores, kayo magsabi, kung kayo ay nasa sitwasyon ng complaint na ito, papayag ba kayo na ma-forfeit ng 6,000 pesos ninyo kahit hindi nyo mailalabas yung unit at wala nang malinaw na clause ang pinakita sa programa? So, para sa inyo, sapat bang red flag ng issue ng permit ng closure order para umiwas sa isang seller? So, comment na ba sa baba yung opinion nyo, Gusto ko lang basahin ng mga tech nyo ito, Kung gusto nyo mga ganitong real talks, straight to the point, ng mga issues sa commentary natin ngayon dito, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. And be part ng mga stores membership plan for as low as 39 pesos naman, and the videos fresh from the rendering videos, mga stores. Ito. As always, mga stores, thank you, and have a great day, stores. Bye!